Hey guys, May of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? So, titignan po natin ano yung posibleng mararamdaman nyo. Okay, parang nagdududa kayo dito or may pag-aalinlangan kayo na mararamdaman sa mga susunod na mga araw. It has something to do with parang may information kayo na malalaman It can be the truth. Okay, so it will confuse you. We have here the Queen of Swords. Hindi ko alam kung if you are dealing ba with an air sign or pwedeng ang mararamdaman mo lang is parang yung personality ng mga air signs, okay? Pwedeng gusto mong manakit. Hindi naman manakit. It's more of you want to confront someone. Okay, you want to know the truth. Handa kang makipag-away, makipag-diskusyon, parang ganyan, para lang mailabas yung katotohanan na yon, or pwedeng siguro mapaamin yung tao na yon. And again, we have here 9 of Swords. Again, puro air signs yan. So, talagang nag-overthink ka dito. Hindi ka mapakali. Stress ka na dito sa nalaman mo na ito. Okay? Kaya, hindi mo na alam. Okay? Tingnan natin ano yung tumatakbo sa isipan mo. So, we have here the King of Pentacles. So, iniisip mo yung person mo. It can also be an earth sign, parang iniisip mo kung talaga bang seryoso siya sa'yo. Iniisip mo kung talagang siya na ba yung tao na para sa'yo. And parang kang nag-aano na dito, self-reflect. Kasi nagkaroon ka na ng duda kung talaga bang seryoso siya. Kung talagang siya na ba yung the one. Dahil because of the information na nalaman mo. And then we have here the Page of Cups. And we also have here water sign. Pwedeng may ibang tao na involve na nagiging cause din nung pagdududa mo. Okay? Pero tignan natin, ano kaya yung nararamdaman or naiisip nitong person mo na to towards you. We have here the 6 of Wands, the Queen of Wands, the 2 of Pentacles. Parang wais itong tao na ito. Parang pati siya nagdududa about you. Pwedeng may iba nga, pwedeng pinagsasabay niya kayo or namimili siya sa inyong dalawa. Hindi ko makita dito yung tipong talagang what he really feels about you. Kasi pwedeng merong siyang pagka-selfish. Yung sarili lang niyang kapakanan or gusto ang iniisip niya. Ang alam niya lang sa'yo or ang iniisip niya lang sa'yo is you are somebody who's very intuitive, very wise. Maybe iniisip niya rin na baka malaman niya yung katotohanan kasi magaling siya makaramdam. Pwedeng alam niya na rin, pwedeng alam niya na alam mo na. Ganon. Or kung hindi pa, pwedeng natatakot siya na malaman mo kung ano yung mga pinaggagawa niya. Okay? And alam din niya na you feel really passionate about him or her. And that makes him or her
confident sa sarili niya. Pwedeng iniisip niya, okay ko lang gawin to. Kasi mahal naman ako nun. Pwede niya ako mapatawad. Okay, pero alam din niya din yung ugali mo na pwede kang anytime awayin siya. Okay? So, tignan natin ano pa yung mga posibleng magiging problem or challenge dito sa kwento na ito. So, magiging challenge daw yung pagsiseryoso nitong tao na to sa'yo. Okay? And then, we have here the King of Cups. Maaring challenge yung ibang person. Pwede kasi na mas lumalim yung nararamdaman niya para dun sa ibang person na yun. And then we have here the Page of Swords. Challenge din yung pag-amin niya sa'yo. Yung pagsabi niya sa'yo ng mga bagay-bagay. And magiging challenge din kumbaga yung pag-gain niya ng trust. Or sa'yo. Parang yung pag-gain mo ng trust sa kanya. Parang mahirap na pagkatiwalaan mo pa siyang muli. Pwede ring mahirapan ka na i-forgive siya sa kung ano man yung mga pinaggagawa niya. Okay? And tingnan natin ano kaya yung magiging ending nitong kwento na ito. We have here the Three of Pentacles, the World card, and then we have here the Two of Cups. Okay. So there's a chance na you will still keep on trying to work things out with this person. Okay, pwedeng magsimula kayong muli nitong tao na to. Pwedeng maging kayo ulit kung halimbawa na maghihiwalay kayo. And then we have here Justice card. Four of Wands. Maybe at the end, makuha mo rin yung gusto mo from this person. Lalo na kung gusto mo napakasalang kanya or mag-settle down kayong dalawa. Okay? But we have here the Knight of Swords. Kung air sign talaga tong person mo, there's a tendency na hindi pa rin siya titigil sa kung ano yung ginagawa niya. Parang patuloy pa din. Kahit nasabihin natin mag-commit siya sa'yo, may tendency pa rin siya to go astray or to go, do the things that he used to do. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Strength card. Maaaring makaramdam kayo ng parang lakas ng loob sa mga susunod na mga araw. Parang mas kampante kayo in the next couple of days. Pwedeng nagre-relax kayo dito, inaasikaso ninyo yung sarili ninyo. And then we have here the Ace of Wands. There can be a possibility of having new opportunities coming your way or pwedeng new interests, ganyan. New relationship, ganon. And then we have here the Magician. Like, if you are trying to manifest something, pwedeng magkatotoo na ito sa mga susunod na mga araw. Okay? Or pwedeng nagkakaroon ka dito ng sobrang confidence sa sarili mo na parang nagtitiwala ka na kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Naniniwala ka na meron pang bagong paparating sa buhay mo. Okay? And what else? Parang you are taking this time to enjoy muna siguro yung self mo, yung sarili, yung tawag nito, self-love, self-care, ganyan. Okay? Tingnan natin kung ano yung posibleng iniisip mo sa mga susunod na mga araw. We have here the Nine of Cups. So, iniisip mo yung sarili mong happiness, parang ganyan.
being content on what you currently have, na hindi mo kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay, na kailangan mo lang mag-antay, kumampante, at habang inaantay mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, parang i-enjoy mo yung self mo. Okay? And then we have here the Queen of Cups. So, naiisip mo na, magmamahal pa akong muli, meron pa akong mahahanap na iba, ganyan. Meron pang in the future na makakapartner ko, na mamahalin ako the same way na mahal ko siya. And then we have here the Knight of Wands na, ayun nga, you're still waiting for this person to come into your life. Okay? So, tingnan natin, sino ba tong tao na ito na posibleng darating sa buhay mo? So, we have here the Five of Pentacles. Five of Pentacles, this can be somebody who abandoned you before or who was abandoned. Okay? And then we have here the World card. So, malaki yung chance na it's an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng long distance kayo or malayo itong tao na ito sa'yo ngayon. And then we have here the Two of Wands. Pero, whoever this person is, pwedeng hinahanap ka na din niya. Okay? In the future, syempre you will meet this person. And then we have here the Seven of Cups. You just need to be open, kumbaga. Sa ngayon, pwedeng nadidelay yung pag-meet ninyong dalawa. Maaaring meron pang mga bagay na humahadlang for you to be together. Siguro pwedeng meron pa siyang inaasikaso or meron ka pang kailangan asikasuhin sa buhay mo. Ang inaano ko lang dito ay sinasabi, kailangan mong maging open with different opportunities. Kasi this person might come into your life when you least expect it. Or pwedeng this person is someone na hindi mo talaga inasahan, na siya na pala yun. Okay, so probably this person, meron siyang certain characteristics na hindi mo inakala na nagugustuhin mo, parang ganyan. Okay, so kung halimbawa, sinasabi mo sa self mo na ayoko ng foreigner, gusto ko ng Pinoy lang, ganyan. Tapos bigla may darating sa'yo na foreigner at na in love ka, hindi mo in-expect. Kasi hindi mo gusto, parang ganyan. Pero na in love ka. Okay, pero tingnan natin ano kaya yung mga posibleng challenges na ma-encounter mo. We have here the Four of Wands. Bakit? Etong person na ito might be separated, divorced, annulled, or parang nanggaling na siya sa isang relationship. Okay? Or pwedeng baka nakarelasyon mo na magkakaroon lang kayo ng reunion. Pwede gano'n. Basta, ang challenge here is somebody was committed before. Okay, na pwedeng siguro hahadlang na in a way na paano ba? Yung kumbaga legalities, ganyan. Okay, pwedeng hindi pa totally na nahiwalay. I mean, sa papel, pero hiwalay na ng bahay, parang ganon. Or pwedeng merong mga sabit, like, let's say, may anak, ganyan. Or pwedeng, siya humiwalay na, pero yung ex niya, naghahabol pa. Siya ayaw niya na, pero yung ex niya, namimilit pa, mahal pa siya, parang ganon. Isa yun sa challenge. And then we have here the Ace of Swords. So, isa sa mga challenges na mai-encounter din yung dalawa is communication. So, malaki nga yung chance na it can be a foreigner kasi parang hindi kayo magkakaintindihan with your communication with each other.
Okay, parang may language barrier. Pero kung pareho naman kayong Pinoy, ibig sabihin lang, hindi lang talaga kayo magkaintindihan. Okay, and then we have here the Page of Wands. So, isa pa sa mga challenges is, pwede nga na may anak na to. Or baka ikaw yung may anak. Okay? But let's see, ano kaya yung magiging outcome nitong kwento na ito? We have here the Knight of Cups. So, pwede kanyang puntahan at pakasalan, mag-commit sa'yo at i-declare na ikaw ay talaga yung babaeng gusto niya. And then we have here the Six of Pentacles. So, magiging good provider naman siya sa'yo. Yun nga lang, parang meron din siyang, parang hati. Paano ko masas? Kasi kung talagang magiging separated siya dun sa dati niyang karelasyon at meron silang anak, parang kailangan niya ring mag-provide doon. And then we have here the Emperor. Pero makakayanan naman niya. Kasi talagang itataguyod ka niya. Itataguyod niya rin yung anak niya, parang ganon. Gagawin niya ang makakaya niya para lang to make the relationship be strong and to protect you, parang ganyan. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Nine of Swords. So, may gugulo sa isipan mo sa mga susunod na mga araw. Especially if you're dealing with a water sign then, or pwedeng meron kang makikilala na bagong tao na hindi mo maalis sa isipan mo. Pero it can be somebody that you are working with or nakasalamuha mo na kanyan. Kung hindi man ito bagong tao, kung person from the past ito, pwedeng makipag-ayos siya sa'yo. At gugulo yun sa isipan mo. Okay? Kasi, parang gusto mo siyang layuan na hindi. Gusto mo rin malaman kung mag-workout ba or hindi. Kung magkakaroon pa ng mga magagandang kahinatnan, yung pakikipag-ayos niya sa'yo. Okay? And then we have here Justice. So, pwedeng iniisip mo, maybe this time, totoo na siya. Maybe this time, magbabago na talaga siya at nagsasabi siya ng totoo. And then we have here the Queen of Wands. So, medyo naiisip mo na parang kailangan niya munang gumawa ng something na makakapagpakampante sa akin na talagang this time ibibigay niya yung gusto ko sa akin. Kailangan niya munang gumawa ng aksyon, talagang ipakita. And then we have here the Sun. So iniisip mo na in order for you to have a happy relationship with this person needs to really show you how serious he is, or parang to give you what you want. So parang magde-demand ka sa kanya. Parang sasabihin mo na ito yung mga gusto ko, kailangan ito yung mangyari. Kung hindi mo to maibibigay sa akin, kung hindi magkakaroon ng mga magagandang pagbabago sa relasyon na ito, di bale na lang. Okay? But if this is a new person, parang nag-iisip ka na, is this the right person na? Will I be happy with this person? Ganon. Okay? Gagawin niya kaya lahat ng gusto ko. Okay?
So, tingnan naman natin ngayon kung ano yung nararamdaman nitong tao na ito towards you. So, we have here the Ten of Pentacles. In fairness, ang naiisip niya is to really settle down with you, to be serious with you, parang magkaroon kayo ng committed relationship with each other. And then, Four of Cups. If this is a person from the past, pwedeng naiisip niya kung ano talaga yung nawala sa kanya nung panahon na nawala ka. Okay? Na parang iniisip niya na kung hindi ko siya babalikan, baka totally na mawala siya sa akin. Kung this is a new person, ang iniisip niya, I need to take this opportunity. Kasi baka mamaya, magsisi ako sa huli. And then we have here the Eight of Swords. Andun din yung feeling of helplessness niya. Medyo pinanghihinaan siya ng loob. Okay? Lalo na kung may distance between the two of you. So, medyo hindi siya ganun ka-confident siguro on how you feel sa kanya. Hindi siya sure. Kaya, ayun. Pero tignan natin ano yung magiging problema kaya dito. We have here the Four of Pentacles. The Page of Pentacles. Five of Cups. Two of Wands. Some of the problems that you might encounter, financial, pera. Okay? Kung long distance kayo, syempre yung distance between the two of you will also be a problem. Parang may kalungkutan na mararamdaman because of the distance. And dahil din sa distance na to, pwedeng merong maging clingy. Yung tipong, saan ka na? Anong ginagawa mo? Kasi syempre magkalayo kayo sa isa't isa. Medyo gusto mong malaman or gusto niyang malaman palagi kung ano nang nangyayari. Okay, to an extent na nakakasakal na. But let's see, ano kaya yung magiging outcome nito. So we have here the Hangman. Para kayong na-stuck. Okay? Medyo either mabagal yung progreso nitong relasyon na ito or pwedeng mag-end itong relasyon na ito dahil sa parang wala na nga nangyayari. Sa sobrang bagal, usad ng relasyon. Parang may breakup na mangyayari. May magsisinungaling at lalayo. And it can be the other person kung halimbawa na earth sign siya. Parang may ibang option. Kasi Seven of Cups and Hangman puro procrastination yan. Tapos ito rin puro parang stop. Tapos, Ten of Swords, it's like the end. So, malaki yung chance na it will not lead to anywhere. But you will break up with each other kasi nga parang merong maglalay, may magsisinungaling. And it can be him or her. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.